dance tayo. Nung manyawad kayong nanuman king lagyo ko, ako daptan ko. Miyabe-abe tamong manyawad pamipakayap king ginong, kapamilata na niting programang King Lagyo ng Jesus. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal naming mga avid viewers and listeners ng ating programang KLNJ, King Lagyo ng Jesus, kagalingang laan sa ngalan ni Jesus. Welcome po sa episode 4, season 9 ng KLNJ. Sa gabing ito ay muli nating ipahayag ang ating pasasalamat sa Diyos sa mga biyayang Kanyang ipinagkaloob sa atin at maging sa mga biyayang Kanyang ibibigay pa sa atin. Maaring ito'y tugon niya sa ating mga kahilingan o dili kaya dahil ito ay ating kailangan. Muli nating idulog sa Kanya ang ating mga kahilingan, higit lalo na yaong kagustuhan nating makamit na ang biyayang nakalaan para sa ating kagalingan. Kaya't marapatin nawa na minsan pa ng Diyos na maging daan ng KLNJ nang sa gabing ito'y makamit natin ang pagpapalang kaloob ng Diyos upang tayo Kanyang pagalingin sa ating mga karamdaman. Ako po si Reverend Father Ronnie D. Cao, ang inyong kakaluguran o kaibigang nagdarasal para sa kagalingan ng mga may sakit at ang kura paroko ng San Matias Apostol Parish ng San Matias Santo Tomas, Pampanga. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mahayap at magrasyang bengi po kaya kongan. Benging Diyos po kaya kayong kakaluguran, ming kakwentuhan kay ni King KLNJ. Sa gabing ito, ang magiging topic po natin ay pasasalamat. At ang title po ng episode 4, season 9 ng KLNJ ay Salamat sa Diyos. O Salamat o Diyos. Maging daan nawa ang ating kwentuhan dito sa KLNJ upang tugunan ng Diyos ang ating mga pangangailangan sa kaloob niyang biyaya sa atin. Kakaluguran, mga kaibigan, kailan mo huling pinasalamatan ng Diyos? Ano naman kaya ang inilalaman ngayon ng iyong panalangin alay sa Diyos? Sama-sama nating hilingin ang biyaya ng Diyos upang tumugon sa ating mga pangangailangan ng kaisa ng ating pamilya at mga minamahal sa buhay, lalo na yaong mga may mga karamdaman, nang makamit ang hinihiling na kagalingan. Ako po ang iyong abang lingkod na si Brother Jeffrey M. Gomez. Magandang gabi po sa inyong lahat. At damin po natin ang buhay na presensya ng Diyos at atin po yung simula ng ating kwentuhan dito sa KLNJ sa pamamagitan ng pagdulog natin sa Diyos upang Kanyang biyaya ating makamit. Pangungunahan po tayong muli ni Seminarian Renz B. Puno sa ating opening prayer. Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Loving Father, I come before you with faith in your promise that whatever I ask for in your name, you will grant to me if it is for the good of my soul and in accordance with your divine will. I come trusting in your great love for me and believing that only you know what is best for me. I come to you now to ask that you enter my heart and heal all my wounded emotions. You know me better than I know myself. Bring your healing love into every corner of my heart and release all the buried negative emotions inside that have not been resolved and continue to cause me pain and anguish. Remove all my unhealed hurts and painful memories that block the flow of your graces, robbing me of your peace, love and joy. Heal all feelings of sadness, loneliness, fear, and anxiety. Heal all guilt, despair, feelings of betrayal and rejection. Heal all feelings of anger, hatred, resentment, and bitterness. Bring your healing love to all my emotions that have caused me feelings of hopelessness, discouragement,
helplessness, and despair. Grant me the grace to forgive all those who cause these negative emotions, and likewise to be forgiven by those to whom I have done the same harm. O Lord, give me a repentant heart. Forgive me for my sins and failures, and be merciful to me. Help me to realize the blessings that resulted from each painful experience and how this has led me closer to you. As you release from me all these painful emotions, fill all the empty spaces with your love, your peace, your joy, and the powerful presence of your Holy Spirit. After I have been healed, may my life be a witness to your power and glory. And may I reach out to others too. All this I pray in Jesus' name, through Mary and all the angels and saints. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat sa Menaran Ren sa inialay mong opening prayer para sa panimulang bahagi ng episode 4 ng season 9 ng ating healing program na KLNJ. King Lagyo ng Jesus, kagalingang daan sa ngalan ni Jesus. Ating samod dalangin naway maging daan itong ating kwentuhan sa gabing ito nang makamit natin ang biyayang kaloob ng Diyos, ang ating miniminting kagalingan sa ating mga karamdaman, gayon din ng mga may sakit na miyembro ng ating pamilya at maging ang ibang may sakit na ipinagdarasal natin. Gandang gabi, Brother Jeff. Kumusta? Ay, pabegi po, Amang. Kami kahapon, medyo busy yung maghapon. September 15 kasi since 2005, ayon kay Monsignor Jean Reyes, nung siya pa yung parish priest, naging second patroness ng parokya ni San Matias Apostol, ang Virgen Mater Dolorosa. Kaya kahapon may simpleng celebration, may Thanksgiving Mass ang 6 o'clock in the morning. After that, may paalmusal. At habang kami nagkaroon ng mobile procession at pagdating ng patron sa loob ng simbahan, nagkaroon ng program. Kasi merong isang kumpanya, yung Primary Call Advertising and Services Incorporated, no kumpanya ni na Hermana Jane Canlas Laranjo. Nagkaroon ng outreach program kasi sinelebrate nila yung kanilang 13th founding anniversary. At yung naging beneficiaries, yung mga around 160 indigent people in the parish. And then after that, umuwi ng bahay kasi 74th birthday naman ni Imang Kulot. Si Imang Kulot, si Nanay, Kulot ang tawag sa kanya kasi dati kulot daw ang buhok niya. Pero ngayon nagpapakulot na lang. Wala naman talagang sa handaan o celebration, pero itong mga parishioners, may iilan kasi na nagbigay ng ulam, ng cake. Kaya napilit na ako umuwi. Pagkakataon na rin yun upang makita at mag-greet si nanay ng personal para sa kanyang 74th birthday. Pero di naman ako nagtagal eh. Sinamantala rin pagkakataon at naipagdasal din si Dang Waning, yung may sakit na kapatid ni nanay, na sana'y makamit niya ang kagalingan. Then bumalik agad sa parokya kasi merong Vicarex, yung Vicary Experience ng Vicary of Christ the King. Meron kaming seminar doon sa BDLR, Virgen de los Remedios Parish, sa Santo Domingo Minalin, at nagkaroon ng talks with Father Jake Viray at yung kanyang kasama, yung team niya, on BEC. So, yun yung maghapong naging activities namin sa parokya at maging sa Vicary at pati na sa bahay. Anong balita, Brother Jeff? Yun po, Among, yung regarding sa ganun din, yung hybrid learning. And hopefully, sooner or later, sana by God's grace, unti-unti magkaroon ng 100% na face-to-face na. Kasi iba pa rin yung, as I mentioned lagi mong, as I mentioning dito, iba pa rin po yung talagang face-to-face. Kumbaga sa, mas maganda, mas mainam. Yes, mas mainam po talaga. Nakita mo yung talagang response ng mga bata,
mga estudyante rather yan. Ah, Kasi last Friday, nasa main campus ako among 7:30 to 1:30 yan. Kasi sa Baccalaurean, no? Baccalaureate. And may may dalawang subjects doon. Second year and fourth year ng BPA o yung Bachelor of Public Administration. Iba yung feeling pag iba yung O baka energy na-miss mo lang talaga kasi for more than 2 years, Ay, oo naman. Siyempre, walang face-to-face na Oo naman. gathering sa Nasanay eskwelahan. po, oo, na-experience ko rin kasi yung bagong pandemic. 2019. Kayo kayang mga teachers na-miss nila. Hindi. Yun ang hindi ko na. Basta't ako, gagawin ko yung trabaho ko. Wala nang, hindi pwede mag-off-cam. Among, hindi pwede. At sa partly, basta narinig yung nagtuturo ka, yung mga presentation, yan. Pinapost mo sa Google Classroom. At the same time sa Gmeet, yan. Yan yung sa pag-synchronous na tinatawag mo. Yung yung live, yan. On live teaching. Asynchronous kasi pag nagbibigay ka ng mga tawag dito, yung mga activities, yan. Pero may malungkot na balita, Ayun. Brother Jeff. Kaninang umaga, actually, yung isang kaibigan, si Annalyn, Mrs. Annalyn Masiklat Reyes Ledford, malapit kina Jan Susi. Opo. Sa mga nagdaang mga araw, talagang hinihiling niya sana kung madalaw siya. Nung una, nasa hospital Pero na makauwi, kaya nga lang medyo busy lately. Hanggang kanina, sabi ko medyo diretso yung schedule ko. Lalo na Friday, ihahanda pa yung script. Then after some ilang oras, nagsabi si Annalyn, wala na si Jan Susi. Nakasama. Siyempre. Nakikiramay sa pamilya Susi at siyempre maging sa mga naging kasamahan sa anong tawag doon? Sa field sa Sa broadcast. Sa broadcast media. sa media, sa broadcast. Yes, even sa radio, yan. Ayun, isama na lang sa panalangin na sana sa kanyang pagpanaw maging mapayapang kanyang kaluluwa at the same time syempre maging maligaya sa piling ng Diyos at makamit ang sangbuhay na walang hanggan. Actually, sa mga nagdaang mga araw na ibabahagi sa akin ng kaibigan na si Annalyn na parang sumusuko na siya, pagod na siya, talagang tanggap na niya na mawawala siya. Although nandoon yung pakiusap ng kanyang mga anak Siyempre, maliliit pa yung mga anak niya. I think high school, elementary high school. Pinapag-usapan na lumaban para sa kanila siyempre. And even ang kanyang may bahay. Muli, nakikiramay po kami sa pamilyang Susi. At kaisa po kami sa panalangin na sanay ngayon wala nang mararamdamang pain si Jan Susi. I think prayer yung disease niya Yes. Nung una alam ko na-stroke ba siya? Apo. Tapos na biglang naapektuhan yung kanyang mga nerves. Apo. Nakita ko lang sa Iniwan ko lang kung totoo yung side effect daw nung vaccine. Ganun ho ba? Hindi ko pa Pero rare daw yung case. Sabi Julian GBS ba yan? GBS. Tapos, sabi daw ni Sir Joel post ni Ma'am Tonet Orejas. Oo. Yun sabi, which was related to a nerve problem. So, sabi pa, his brother LJ said John suffered a second heart stroke before he boarded the airwaves in this sa kanyang programa. Yun sabi po, Big is to be held at La Pieta in Angeles City. Wala pa yatang araw ng living pero I think parang 3 days lang daw yung naka-set doon sa La Pieta sa Angeles. So sa mga kamag-anak kaibigan po ng yumaong Jan Susi, nakahimlay po ang kanyang remains bang tawag doon o yung kanyang bangkay, labi doon sa La Pieta sa may Angeles. Angeles ba La Pieta? Po. Sana makapunta kami kasi yun nga, ilang taon ko na rin po kasing kasama. Talagang kapampangan na pamiro yan. Dadalawin ka na lang niya. Alam niya ako. Sir Jan, Miss Rest in peace.
Yan po yung isang katotohanan na darating po yung panahon na talagang haharap tayo sa kamatayan. Pero kapag tayo nagdarasal at tumihingi ng biyaya para sa kagalingan, naway dinggin ng Diyos ang ating kahilingan at bigyan pa tayong sapat na panahon ng sagayay maisakatuparan natin ang ating mga mitiin, higit ng misyong nating ginagampanan sa buhay, at ito'y nakalaan upang balang araw ay mas mapabuti tayo, higit lalo sa piling ng Diyos doon sa langit. Ano rin po siya, nagtuturo din siya sa Dabso Lubao campus. Tsaka naging konsehal sa Lubao. Yan ating ipagpatuloy ang ating kwentuhan sa gabing ito. Atin po ngayong pakinggan ang ginawang feedback ni Ma'am Erly Jane Dumasikat ng Las Vegas, Nevada, USA. KLNJ Season 9, Episode 3. Mr. Gonzalo Y. Manarang, Jr., 62, a resident of Pescadores, Candaba, Pampanga, wrote our testimonial letter for the third episode of KLNJ Season 9. A 3.0 cm nodule on his right liver lobe and a 1.5 cm nodule on his left lobe were discovered during his annual checkup on July 12, 2022. And he was also given the diagnosis of liver cirrhosis. All of this surprised him greatly because he has always taken good care of his health. He doesn't drink or smoke, and he has always been mindful of his diet. Unexpectedly, anxiety and fear crept in. He proceeded to see his doctor right after, who confirmed the liver cirrhosis after seeing the ultrasound results. A CT scan should be performed to ensure that there are no other concealed lesions on the liver and to determine the extent of liver cirrhosis. The doctor advised him right away. Upon hearing that, he immediately felt as though God was directing him to seek a second opinion from a different physician. But before he could do that, his wife instructed him to visit Father Ronnie Cao to the parish of St. Matthias the Apostle Parish to attend the Holy Mass and pray for divine healing. On July 16, 2022, Our Lady of Mount Carmel's feast day, Brother Gonzalo, his wife, and their two children were able to attend the Mass and see Father Ronnie. A warm and cool sensation entered his body from the top of his head to the soles of his feet during the healing session that Among Ronnie performed on him after the Mass. Immediately following the healing session, his fear and anxiety vanished. Among other things, Father Ronnie gave him the holy oil which he applied to his stomach while praying, and the stampita of the healing heart of Jesus, for which he prayed every day. He sought a second opinion a few days later by visiting a different physician. He was given medication by the doctor, and he has 3 months to take it. He was sure to offer his humble prayers to God and invoke the intercession of the Virgen de Lourdes, Our Lady of Fatima, Virgen de Lourdes, Virgen de los Remedios, and Apong Mama Kalulu to use the holy oil and medicine as instruments for his healing. The 1.5 centimeter nodule on the left liver lobe miraculously vanished, and the 3.0 centimeter nodule on the right liver lobe miraculously shrunk to 2.5 centimeter after a month of ardent prayers, devotions, using the holy oil, and asking Among Ronnie for healing sessions. These were the outcomes of his last medical checkup on August 23, 2022. His physician was astounded and even remarked that this was out of the ordinary. The doctor had only anticipated a monthly decline of 0.2 centimeter. But in Brother Gonzalo, the nodule shrunk by 0.84 centimeter in size. These outcomes gave Brother Gonzalo a joyful and thankful spirit as he continually gives praises to God and to the Blessed Mother. He never stopped praying, and his devotions, for he himself is a living testimony that nothing is impossible with God. Once again, thank you, Ma'am Jane, for your valid feedback on the last episode of KLNJ, despite your busy schedule in your new working place after your promotion. Supervisor, Congratulations. No? Yun yung dahilan kung bakit nung minsan parang gusto niyang
magpa-excuse muna sa paggawa ng mga Blessing. feedback and Blessing. insights. Ngayon nasa ibang Yes. ibang lugar na siya, nalipat ng lugar dahil na-promote naging supervisor. Yes. Parang yung equivalent yata ng trabaho niya sa atin, parang nasa LTO siya. Wow. Congratulations, Ma'am Jane, for your promotion. But still, you are allotting time for Kaylan J's feedback and insights. We now listen to Ma'am Jane's insights entitled Uplifting Thoughts in Kaylan J's third episode of Season 9. Number 1, the program from the last Friday was titled Biyayang Kaloob ng Diyos. God has blessings in store for each and every one of us. All we need to do is ask and have faith that we will receive them. Number 2, the unang punto of Among Ronnie was used to make a striking point. Ang pagkakataon ay samantalahin ng may sakatuparan ang mithiin. The objective is to take advantage of good timing by recognizing when the ideal opportunity to act in a certain circumstances arises. To act swiftly and without hesitation is to strike while the iron is hot. Number 3, as he faced the difficult situation, Brother Gonzalo exhibited incredible bravery. Even though his medical test results weren't good, he didn't let that discourage him. His faith kept him standing firm. In line with what Brother Jeff said, Brother Gonzalo did not take any chances in receiving God's healing grace. Never hesitated to get a second opinion from a different doctor, and went to see Among Ronnie as soon as possible for healing prayers. It was impossible to dispute his tenacity. Number 5, faith without action is dead, said Seminarian Renz in reference to Brother Gonzalo's healing testimony. Additionally, he observed how Brother Gonzalo started moving right away to find his path to his healing miracle. Brother Gonzalo gave importance to self-care and self-love, for he knew how important it is to prioritize one's health, especially his family relies on him. Number 6, Brother Gonzalo was also humble enough to ask for assistance. He did not feel ashamed to admit to others that he required assistance. He prayed to God and other people, including Among Ronnie, for the healing he required. Number 7, in reference to crossroads in life, Brother Jeff said that we will eventually face a time when we must make a significant choice between what really matters and following where God's will is leading us. Number 8, we sure hope you had a wonderful and blessed birthday celebration, Sister Ems. Happy birthday. Yes, birthday. We are glad to know that you are happy to be part of the KLNJ family. Belated. And happy birthday to Brother King Aris. And then advance happy birthday tomorrow, Sister Doris. Ayo po. Nandito siya. Number 9, a simple acrostic poem was written by Among Ronnie for Sister M's birthday during the program, which warmed the occasion. Oo. Lubos ang aming pasasalamat sa iyong walang humpay ng pagmamahal para sa KLNJ, Ma'am Jane. Ngayon naman po, ating pakinggan ang pagninilay na galing kay Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento ng Good Shepherd Parish, Bulaon Resettlement Center, Bulaon, City of San Fernando, Pampanga. Ito po ang unang bahagi ng kanyang reflection. TGIF, mapagpalang gabi, Among Ronnie, Brother Jeff, Ma'am Early Jane, Seminaran Renz, at sa lahat ng avid viewers and listeners nitong healing program na KLNJ. In Jesus' name, Amen. What a powerful opening prayer. Thank you, Seminaran Renz. Pinagaling ang lalaking paralasado ang kamay. Matthew chapter 12 verse 9-14. Ang binasang ebanghelyo noong nakaraang Biyernes. The following are the 3 significant points shared to us by Among Ronnie. Ang unang punto ay galing sa mga verses 9-10. Ang pagkakataon ay samantalahin ng may sakatuparan ang mithiin. I have read this saying before. Opportunity only knocks once. This saying simply means that we never knew if we will get another opportunity or when the next opportunity will be.
No one could persuade us to accept the opportunity served to us. It is only us who have the power to accept or to deny it. Our priorities in life, including our dreams and aspirations, play a major role in accepting this once-in-a-lifetime opportunity. The kind of person we are will be defined by our decision. Always bear in mind that we do not live for ourselves. There are people who depend on us. These people could be our family, relatives, friends, colleagues in our workplace, or even people we do not know personally. Important decisions in life should be offered to God. He will give us signs to make us discern the decision that will be beneficial for the good of many. A good decision makes us fulfill our mission in life and at the same time gives the best outcome for all. Ang pangalawang punto ay galing sa mga verses 11 and 12. Ang kapwa-tao ay higit na mahalaga kung kaya't bigyan ng pagpapahalaga. The first and the greatest commandment is, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. On the other hand, the second important commandment is, you shall love your neighbor as yourself. God emphasized in the second commandment the importance of our fellow men. We must always show respect to humanity in this world where the rich and the famous are always given the highest respect in our society. The theme of the just concluded 66th anniversary of the canonical coronation of Mama Mary or Virgen de los Remedios is indeed an opportune pamaglakbe abe-abe indong Maria kayantabe kalam ning Diyos yang idake kading sablang mililele. Give the care and the concern to all the people in our environment, whatever their status in life, the marginalized sector of our society despite their inferior standard of living and low economic status in life should be treated with dignity and respect. The mere fact that we were created in the image and likeness of God is an indication that in the eyes of God, we are all born equal. To us who are blessed financially, have the heart to share our blessings with the needy. To us who are blessed with high positions in government and local government units, LGU, have the sensitivity to help the people who are in dire need. Be a blessing to the people around us, and Jesus, with her Blessed Mother, will be happy for all the good deeds we have done to the people who need help. Give more importance to humanity than all the richness this world has to offer. Ang ikatlong punto ay galing sa mga verses 13 to 14. May mapapabuti sa ating kabutihan, kapahamakay dulot ng kasamaan. Love begets love. If we show love and concern to others, they too will do the same thing to us. Be good and be kind to others. Doing good things for others will result in goodness in them. Since the outbreak of the pandemic, we always say to one another, "Mipapangadita mo po." Let us pray for one another. Pag tayo'y gumawa ng kabutihan sa ating kapwa, siguradong sila ay mapapabuti. There are several ways to do goodness, like helping financially, bahay pag-ibig, a home for the aged, munting tahanan ng Nazareth, a home of abandoned and special children, etc. Visiting the prisoners, comforting a sick friend, and praying for the aged, the jobless, the homeless, and the street children, among others. A good person can always think of countless ways to do good things for his fellow men. Sa kabilang banda, pwedeng magdulot ng kapahamakan ng anumang kasamaang gagawin sa ating kapwa-tao, sinasadya man ito o hindi. Huwag nawa sana tayong gumawa ng hindi mabuti sa ating kapwa-tao. At kung mayroon tayong alam na may ganitong balak, pigilan natin sila sa abot ng ating makakaya. Never think of wrongdoings to others for whatever motives. No one deserves such thing. Besides, we did not have any right to be biased by treating our fellow men cruelly. Life will be serene and tranquil if we are at peace with one another. Ang Diyos ay mayroong biyayang kaloob nang dahil sa kanyang kabutihang loob. At ito po ang kalawang bahagi ng pagninilay ni Ma'am Agnes. Narito naman ang poll question noong nakarang Biyernes.
Ano ang biyayang nais mong ipagkaloob ng Diyos sa iyo? Hindi ko na mabilang ang mga biyayang binigay ng Diyos sa akin, sa pamilya ko at sa mga mahal ko sa buhay. I'm sure you too will agree with me that you have already received unlimited blessings from God. We owe God a lot, and because of this, we must be grateful to Him. Despite all the blessings we received, we still continue asking for more blessings. Oftentimes, not for us anymore, but for our loved ones. I have already mentioned in my previous reflections my fervent wish for my daughter Hazel. Was married for 3 years already, but until now she is not yet blessed with a child. Hazel is the daughter every parent would be proud of. She is loving, caring, and she makes sure we get the things we need for making our lives comfortable. In God, everything is possible. Hazel deserves to be happy. I know that one day God will reward her for being a good person that she is. May God in His perfect time grant her heart's desire. In Jesus' name, Amen. Ang Diyos ay mayroong biyayang kaloob ng dahil sa Kanyang kabutihang loob. Tanggapin mo, Ma'am Agnes, ang aming pasasalamat sa ibinahagi mong pagninilay. Naway basbasan ka ng Diyos, gayon din po ang pamilya mo at mga minamahal sa buhay. At sa gabi pong ito, ang nilalaman ng KLNJ Episode 4, Season 9, ang topic po natin, pasasalamat. Ang pamagat po o title, Salamat o Diyos. At ang ating tema, ang Diyos ay lagi nating pasalamatan dahil di niya tayo nakakalimutan. Featuring testimonial letter of Mrs. Edith Cabrera Guevara, ng Santa Lucia Resettlement Center sa Magalang, Pampanga. Subalit bago po natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan sa gabing ito, inaayayahan po namin kayong magbahagi ng iyong kwento o kung mayroon kayong kahilingan o prayer request. Maaari po kayo mag-text sa mga sumusunod na text line numbers 0915-954-1303. 0918-351-8282 at 0942-357-4268. O dili kayo mag-comment o mag-message po kayo sa ating Facebook page o Facebook Live at wag po ninyong sanang kalimutang lagyan ng label ang mga mensaheng ipinapadala at inyo rin po sanang banggitin kung saan kayo nakatira at kung ano ang parokyang inyong kinabibilangan. Paki-like at i-share po sana ninyo ang ating Facebook page na Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. Maaari nyo rin pong i-follow ang ating Twitter account ng username ay @radio_ASF at ang ating Instagram account ay may username na @ASFRadios. For advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At tayo po'y magpasalamat dahil noong September 7 ay pinagdiwang na po ng radyo ng ating Archdiocese ang 7th anniversary. At sana'y patuloy pa pong maging instrumento ang DWBL 91.9 Bright FM nang sa gayoy ipahayag po ang mabuting balita ng Diyos at sa iba't ibang mga programa po ay makatulong sa pagpapaunlad at pagsulong ng ating pananampalataya. Hindi lang dito sa Pampanga, bagkus maging sa iba't ibang lugar hanggang sa iba't ibang mga bansa. Kaya po kami kumakatok sa inyong mga busilak na puso upang makatulong po kayo sa apostolate na at iba pang mga proyekto ng radio station ng ating Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Maaari po niyong ipadala ang inyong mga tulong o donation sa GCash account number 0905-319-4871. Uulitin ko po, anumang pong tulong na nais niyong ibahagi, maaari niyo pong ipadala sa GCash account number 0905-319-4871 na may pangalang Joseph Mary Bakay. Marami pong salamat sa mga tumulong at sa mga tutulong pa. Marami din pong salamat sa inyo. Kayo po ay aming inaanyayahang tugunan ng aming inihandang poll question para sa episode 4, season 9 ng KLNJ. Ang tanong, kailan mo huling pinasalamatan ng Diyos at ato ang dahilan ng iyong pasasalamat? Ulitin po natin. Kailan mo huling pinasalamatan ng Diyos at ano ang dahilan ng iyong pasasalamat? Ako kahapon, nagpasalamat kasi sa biyaya ng buhay na tinanggap ni nanay.
lagi kong binabalikan yung panalangin ko ng bata ako dahil maaga namatay si tatay. Ang aking panalangin noon, Lord, sana kahit si nanay man lang, maging mahabang buhay niya. At patuloy akong magpapasalamat, sana bigyan pa siya ng sapat na panahon, mahabang buhay nang sa gayon. Magabayan pa kami, kaming 5 mga anak niya at maging mga napangasawa ng mga kapatid at siyempre yung kanyang mga 3 apo. Silver na siya next year. Ano? Bilis. Silver. Silver. Yun, diamond ba? Diamond, sorry. 75. Wow. Ikaw, siya Siyempre, Sister Ems, nagpasalamat last Saturday. Hindi ko na naitanong kung ilang taon na. Chat na niya mo. Ngayon si Brother King Aris, isa sa mga kawani dito, empleyado. At siyempre, happy birthday. bukas naman si Sister Doris. Yan. Nandyan siya maya. Kaya pala tahimik siya. Tahimik niya mo. At siyempre, muli tayo nagpapasalamat sa mga ginagamit na instrumento ng Diyos upang patuloy na maging daan ang 91.9 Bright FM na maging daan upang mas lalong maging makahulugan at maging buhay ang ating pananampalataya. Kaya mong Pep Bakay na station administrator, siyempre sa lahat ng mga kawani dito, hanggang sa mga volunteers kagaya ni Sister o Engineer Ems. Sa mga kasamahan natin dito sa booth, sina Brother Kevin at saka si Engineer Abel. Siyempre yung mga nagluluto at saka magwardya, mulit-muli nagpapasalamat sa kanila sa kanilang pag-antabay. At siyempre, makakalimutan ba natin? Okay. Napasalamatan? Okay na. Sino? Sino? Kung wala sila, wala tayo dito. Siyempre, kaya nga yung mga avid viewers at listeners. Huwag mo silang kalimutan. Hindi. I was about to say. Pero siyempre, wag din natin kalimutan yung mga kasama natin sa programa din. Kahit wala sila dito at nasa ibang lugar. At kahit nasa seminaryo. Siyempre. Baka gusto mong banggitin. Si Bats Delectus. Hindi, baka gusto mong banggitin. Yung mga kasama natin, wala man dito pero kasama pa rin natin sa programa. Si Seminarian Lance. So, sino pa? Si Bats Director. Sino pa? Si Ma'am Early Jade. Baka din gumawa ng feedback at insights. Hindi, saka si Ma'am Jane. Ma'am Agnes Evangelista. Lahat. At syempre, even sa lahat po ng mga nakapagbahagi na ng healing testimonies, testimonial letters, na sana'y tumanggap pa rin ng biyaya ng kagalingan at sa mga magbibigay pa, magbabahagi ng kanilang mga kwento, advance na pong pasasalamat kasi yung kahulugan po siyempre ng ating kwentuhan na nandoon din po sa mga kwentong ibinabahagi ninyo na sana'y magkaroon din ng lakas ng loob yung iba. Meron kasi yung mga nakausap. Yung iba medyo busy pero sabi ko pag may oras isulat. Yung iba parang natatakot magsulat. Pero sabi ko, isulat nyo tapos titingnan ko. Baka pwede namang ayusin. Gano'n naman ang ginagawa. Kung minsan even yung title, ako na lang yung nagbibigay. Pero kung minsan makikita ko dun sa kwento. Yun na yung makikita kong parang magiging title ng kwento. So, bahala si Lord, bahala ang Holy Spirit. At patuloy na tayong gabayan sa kwentuhan natin kapag Biyernes ng gabi. At ito yung maging daan upang patuloy tayong magpasalamat sa Diyos sa biyaya na kanyang kaloob na sa ating kwentuhan, sa ating sama-samang pagdarasal sa tulong ng KLNJ, makamit ang kagalingan at matugunan ang ating mga pangailangan. Huwag po kayong aalis, magbabalik po ang KLNJ pagkatapos ng ating patalastas. Maya pa oras po, kaya kayungan. Metong karingda ka na titulo ning nuwa na Birhen Maria, amaralasta mo pong tutong yan. Yapin po ing indong mapamakalulu o induning pakalulu. At ing Setyembre 24 po, ing aldo pamigaga nakakaniting titulo. Ing kapyesta na po ning Nuestra Señora de la Merced, inuwan na hindu ning pakalulu. Ing Nuestra Señora de la Merced po, paganaka nakikatamo nung makananong ing Birhen Maria, inawad na ing mikaating grupo ang makatagulaling king pamagligtas karing dakal a Kristiyano, ang makasukol at misakitan kanita. Pauli na niti,
kaniting kasalungsungan na panahon, aduan tamo mo naman po ing panalangin ning nuwa na birhen ning pakalulu. Ban kanita, miligtas tamo mo naman kaniting pandemyang COVID-19 at ing kasakitan adaralanan iti. Ing radyo na po, ing Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Kayan tabi tayo naman po, king pamigaganaka, king kapiestana ning Nuestra Señora de la Merced. Ibat po keti, king parokya ning Nuestra Señora de la Merced, bahay pari, balian ning Candaba, pupugayan da kayang mampong masayang piyesta na ning Nuestra Señora de la Merced, ang emperatriz na marlag ng Katagalugan ng Pampanga. Ini po, Iamong Aris de la Cruz, ingkura paroko ning Nuestra Señora de la Merced, Kiatibahay Pari, Candaba. Viva Nuestra! Our Lady of Lourdes, prayer for healing. O ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, health of the sick, refuge of sinners, comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the Grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary, whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come, therefore, with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Atin po ngayong ipagpatuloy ang healing program ng radyo ng ating Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga, ang KLNJ, King Lagyo ng Jesus, kaganing ang laan sa ngalan ni Jesus, dito sa DWBL 91.9 Bright FM. At ngayon po'y atin pong pakinggan ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, galing po sa chapter 49, verses 8 to 26. Muling itatayo ang Jerusalem. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sinabi pa ni Yahweh sa kanyang bayan, sa tamang panahon ay tinugon kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Iingatan kita at sa pamamagitan mo, gagawa ko ng kasunduan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay wasak na. Palalayain ko ang mga nasa bilangguan at dadalhin sa liwanag ang mga nasa kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupang nanginginain sa masaganang pastulan. Hindi sila magugutom o mauuhaw. Hindi rin sila mabibilad sa matinding hangin at nakakapasong init sa disyerto. Sapagkat papatnubayan sila ng Diyos na nagmamahal sa kanila. Sila'y gagabayan niya patungo sa bukal ng tubig. Gagawa ko ng daan sa gitna ng kabundukan, at ako'y maghahanda ng lansangan upang maging daan ng aking bayan. Darating ang bayan ko buhat sa malayo, mula sa hilaga at sa kanluran, gayon din sa lupain ng Siene sa timog. O langit, magpuri ka sa tuwa. Lupa, magalak ka, gayon din kayong mga bundok, sapagkat inaaliw ni Yahweh ang kanyang hinirang. Sa gitna ng hirap ay kinahabagan. Ngunit ang sabi ng mga taga-Israel, pinabayaan na tayo ni Yahweh, nakalimutan niya na tayo. Ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kalilimutan kahit sandali. Jerusalem, hindi kita malilimutan.
Pangalan mo'y nakaukit sa aking mga palad. Malapit nang dumating ang muling magtayo sa iyo, at ang nagwasak sa iyo ay paalis na. Tumingin ka sa paligid at masdan mo ang nangyayari. Ang mga mamamayan mo ay nagtitipon-tipon na upang umuwi. Ako si Yahweh, ang Diyos ng buhay, ang nagsasabi. Ipagmalaki mo sila sa balang araw, tulad ng babaeng ikakasal na suot ang kanyang mga alahas. Aking pinabayaan na mawasak ang iyong bansa. Ngunit ngayon, ito'y magiging masikip sa dami ng tao, at ang mga taong dumurog sa iyo ay itatapon sa malayo. Sasabihin ng mga anak mo balang araw na isinilang sa pinagtapunan sa inyo. Ang bayang ito'y maliit na para sa atin. Kailangan natin ng mas malaking tirahan. Sasabihin mo naman sa iyong sarili, kaninong anak ang mga iyon? Na wala ang mga anak ko at ako na may hindi ko magkakaanak. Itinapon ako sa malayo, ako'y iniwang nag-iisa. Saan galing ang mga batang yun? Ang sagot ng Panginoong Yahweh sa kanyang bayan. Huhudyatan ko ang mga bansa at ang mga anak mo'y iuwi nila sa iyo. Ang mga hari ay magiging parang iyong ama, at ang mga reyna ay magsisilbing ina. Buong pagpapakababang yuyukod sila sa iyo bilang tanda ng kanilang paggalang. Sa gayon ay malalaman mong ako nga si Yahweh. Hindi mapapaya ang sino mang magtiwala sa akin. Mababawi pa ba ang nasamsam ng isang kawal? Maililigtas pa ba ang bihag ng isang taong malupit? Ang sagot ni Yahweh, gayon din ang mangyayari. Itatakas ng mga kawal ang kanilang bihag, at babawiin ang sinamsam na malupit. Ako ang aharap sa sino mang lalaban sa iyo, at ililigtas ko ang iyong mga anak. Hihimukin kong magpataya ng mga umaapi sa iyo. Mag-aalab ang kanilang poot, at mahuhumaling sa pagpatay. Sa gayon, makikilala ng sangkatauhan na akong si Yahweh, ang makapangyarihang Diyos, ang nagligtas sa Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil ang tema natin sa gabing ito'y nakafocus sa pasasalamat, Brother Jeff, o ang ating topic ay pasasalamat. At ang ating title ay Salamat o Diyos, at ang ating tema, ang Diyos ay lagi nating pasalamatan dahil di niya tayo nakakalimutan. Ito yung naalala kong reading. Hindi muna ako naghanap sa gospel. Pero ito yung sa reading na nakita kong mainam na tingnan natin nang sa gayon mabigyan ng halaga yung pasasalamat at sa konteksto na lagi nating pasalamatan Diyos dahil hindi na tayo nakakalimutan. Sa verse 8 ng binasa mo, Brother Jeff, nabuo yung unang punto para sa ating pagninilay. Sa paniniwalang ito ang Diyos, lagi siyang tumutugon sa ating mga pangangailangan, hindi lang sa ating mga kahilingan, sa pangangailangan. Kaya't siguro matutulang tayo maghintay. Kasi ang konteksto ng pagbasa, ito yung mga Israelita na matagal na naghintay na dumating doon sa pinangakong lupain at makang iba sa kanila'y sumuko, nawala ng pag-asa. Pero dapat nating isaalang-alang yung sinasabi ni Aiza, yung tamang panahon. Tama nga ba si Ice? Yung sa kanta niya, pagdating ng panahon. Yeah. Siya po. Kakantayin mo? Ay. Yung unang punto, galing sa verse 8, sa tamang panahon, kung kinakailangan, matutugunan ng ating kahilingan. Narinig natin kanina yung wish ni Ma'am Agnes para kay Hazel, yung anak niya. Po, na 3 taon na raw na hindi pa nabibiyaan ng anak.
Ang kasama rin naman sa panalangin si Hazel at ang kanyang asawa. Although siyempre, kung tingnan natin yung iba nga, mas matagal, 7, 8 years. Opo. Pero sabi ko nga, kapag tinakda ng Diyos kung kailan man yun sa tamang panahon, tiyak natutugon siya sa ating mga kahilingan. Lalahanin itong unang punto, lalo na kung mayroon tayong mga hinihintay, baka hindi pa dumarating, pero siyempre sa tinakdang panahon, in God's due time, sa tamang panahon, kung kinakailangan, matutugunan ng ating kahilingan. Galing naman sa verses 10 to 11, yung ikalawang punto, na heto't sa buhay, patuloy na pinapakita ng Diyos na hindi tayo nag-iisa. Maalala natin yung kwento ng footprints in the sand, di ba? Makikita na Dalawang yapak. yung yapak, Tapos isang pares lang. Pares. Pero yung kwento na kaya pala isang pares lang ng yapak kasi yun yung bakas ng mga paan ng Panginoon ng Diyos. Karga-karga pala niya yung tao. Ito'y paalala na sa buhay natin na kasama natin ng Diyos. Kaya nga siguro mainam ding isaalang-alang, kaya nga siguro minabuti ng Diyos Ama na isugong kanyang isa-isang anak at siya nagkatawang tao upang makipamuhay sa tao, makiisa sa tao dito sa mundo. At ito ang paanyaya ng ikalawang punto, huwag tayong matakot sa ating paglalakbay dahil may Diyos na sa atin ay gagabay. Uulitin ko po, baka hindi na naman makuha yung buong punto, Brother Jeff. Baka may question mark na naman. Huwag tayong matakot sa ating paglalakbay dahil may Diyos na sa atin ay gagabay. At ang ikatlong punto po galing sa verses 14 to 15. Ito yung bahagi nung binasa mo, Brother Jeff, na nagsabi, nakalimutan na tayo ni Yahweh. Para bang pinabayaan niya tayo. Pero ang sabi ng Diyos, hindi ako nakalimot. At ginamit niya dito yung image ng isang nanay na hindi makalimot sa kanyang anak. Kaya itong tatlong punto, verses 14 to 15, kapag mayroong naghirap at nasaktan, huwag nawang isiping siya'y nakalimutan. Ulitin ko, kapag mayroong naghirap at nasaktan, huwag nawang isipin siya'y nakalimutan. Baka may naaalala ka, Brother Jeff? Isang kanta na, hindi kita na alam nating dito nakaka-based. Sayang nga lang, parang na-associate yung ibang yung tema. kantang hindi kita malilimutan na pinasikat ni Basil Valdez yata, no? Opo. Laging itong yung napapakinggan natin na kapag mayroong namamatay, ito yung inaawit ng iba, hindi kita malilimutan. Pero syempre, sabi ko nga, dito makikita yung image na ginamit sa pagbasa na galing sa aklat ni Propeta Isaias, na kung ay ginamit sa pagbasa yung image ng isang ina na hindi makalimot sa kanyang anak. Matagal na tayo hindi kumakanta, Brother Jeff. Yan na. Hindi, naalala ko kasi yung kantang Hindi Kita Malilimutan. Nung isang araw, nagmisa ko sa St. Peter's. Kapalit po. Hindi, dito lang sa San Matias. Okay. Yung St. Peter's na... okay. Okay po. Kasama ko yung dalawang LECCOM. Opo. Tawagin na lang natin sa pangalang Sister Ann at saka Sister G. Okay. Naisipan nilang kantahin itong Hindi Kita Malilimutan. Ayun. Nang umawit sila, Hindi kita malilimutan, tapos biglang huminto. Nakalimutan yung lyrics. Hindi mo nakita yung ano? Hindi kita malilimutan, tapos nakalimutan yung lyrics. Memorable sa akin. Kung sabi ko sa mga biro ko na lang sa kanila,
Sabi nyo, hindi nyo malilimutan, tapos nakalimutan nyo. Siguro mainam pong pakinggan natin itong awitin. Naganap ako ng lyrics, Brother Jeff. Mhm. Sabi ng kanta, hindi kita malilimutan, hindi kita pababayaan, nakaukit magpakailanman, sa aking palad ang iyong pangalan. Malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya, sanggol sa kaniyang sinapupunan? Paano niya matatalikdan? Ngunit kahit na malimutan ng ina ang anak niyang tangan. Sabay ka na, Brother Jeff. Hindi kita malilimutan, kailan may di pababayaan. 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 Sana kapag narinig po natin muli itong awiting, hindi kita malilimutan, huwag lang sanang i-associate doon sa kapag may namatayan. Siguro nga dahil hindi natin kanilimutan ang mga minama sa buhay na sa kanilang pagpanaw. Pero ang naisulat po ang kantang Hindi Kita Malilimutan, at ang naging basihan po itong mismong pagbasa sa gabing ito na galing sa aklat ni Propeta Isaias. Yung ikatlong punto po ng ating pagninilay, kapag mayroong naghihirap at nasaktan, huwag nawang isiping sila'y nakalimutan. Higit lalo ng Diyos, hindi nakakalimot. Maaaring may mga panahong maghirap, masaktan, pero hindi niya tayo nakakalimutan. At sa kanyang tinakdang panahon, sa tamang panahon, tiyak na masusumpungan natin ang kaloob ng biyaya na siyang katugunan sa ating mga kahilingan, higit lalo sa ating mga pangangailangan. Baka may gusto kang kantahin, Brother Jeff? Ano lang among lagi kong, di ba, yung mas, kanina bang kinakanta mo, among, muntik na akong mag-teary eyes. Hindi dahil, siyempre, mag-cruise talagang tawag dito. Totoo naman, it's very significant na talagang we have a God na mayroon po tayong Diyos na hindi nakakalimut talaga. Sabi nga, ano mang mangyari, di ba? Hindi na tayo, kasi yung our names was written in His palm, ika nga. So, at the same time, ano mang panahon, ika nga. Ano mang mangyari, challenges sa buhay natin, o pagsubok. Habang binabasa ko yan, namang talagang sabi ko, yung reading kay Prophet Isaiah kanina, talagang sinasabi ko na talagang we have a faithful God, di ba? We have just only faithful but rather a loving, everlasting God, di ba? Na talagang lagi siyang nakahanda sa atin. Yung the mere fact na sabi mo nga mo, yung wag tayong matakot sa ating paglalakbay dahil may Diyos na sa ating gagabay.
Narinig ko lang pa among na laging sa scripture daw, several times sinabi yung fear not, di ba? Di ba among sinasabi almost 300 times. So it means kung may 300 days tayo, 365 days, Parang kada araw. Kada araw. Nandoon yung binabanggit sa atin ng Diyos na wag matakot. yes, wag kang matakot, di ba? Na, Wag matakot. Makiba ka. wag kang mangamba. Oy, may Oo, kakanta ka niyan. Wag kang mangamba. Sasamahan kita. Sabihin ni Doc Mac niyan, more. Nagsabi Hindi ko, siya. ayan na. Mahirap wala ko lyrics. Hahanap tayo sa Ay, iyo. wag na. Ayun nga, among going back. Kahit kahit na mailita mo, tumatawid. Seriously, amidst the uncertainties in life, again, the assurance or reassurance of a loving and faithful God is built in the bosom of in our lives. Sabi mo nga sa unang punto, sa tamang panahon, matutugunan ng ating kahilingan. Yun nga, wag tayo po magmadali. In God's perfect and right timing. Doon po ko nakikita mo. Kasi ako nakita ko rin po yun namang sa buhay ko na madaming talagang minsan sabi mo na kailan po darating, kailan kaya matutugunan ng Diyos, pero sabi mo nga mo in God's due time nangyari and magpapasalamat ka na lang sa Kanya, ika nga. Ganun lang. Wala ka nang masabi kundi salamat, sabi mo nga dito mo, salamat lang. O nakakamahat pala sa ikalawang punto yung nabanggit mong kantang Huwag Kang Mangamba. Huwag tayong matakot sa ating paglalakbay dahil may Diyos na sa atin ay gagabay. Sabi nga nung akawiting Huwag Kang Mangamba, nagmurmur si Doc Mac. Nabitin yata. Doon sa hindi kita malilimutan. Tapos pinasok mo yung Huwag Kang Mangamba. Yes, go, Sabi niya baka sabi nung kanta, related sa kalawang punto. Yeah, po. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita, saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita, tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin magpakailanman. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita, saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Sa verse 1, sa unang punto kaya, may kanta ka kaya, Brother Jeff? Pagdating ng panahon. Ayun, ano lang ako doon sa kalawang punto. Salamat, Brother Jeff, at nabanggit mo itong awiting Huwag Kang Mangamba. Dahil paanyaya sa ating kalawang punto, huwag tayong matakot sa ating paglalakbay dahil may Diyos na sa atin ay gagabay. Salamat, Among Ronnie, sa binahagi mong 3 punto. Ngayon naman At saka 2 kanta. Yeah, at kantahan na makabuluhan, namimiss po ng mga viewers at listeners natin. Mas namimiss ka nila.
Wag po. Ayun. Ngayon naman po ay ating pakinggan ang testimonial letter na tinanggap ni Among Ronnie na nagmula pa sa Santa Lucia Resettlement Center, Magalang, Pampanga. Ang ating featured testimonial letter ay galing kay Mrs. Edith Cabrera Guevara na may pamagat na maraming salamat o Diyos. Pakinggan po natin si Seminarian Renz. Magandang gabi po sa inyong lahat at muli ay masaya po ako dahil muli ko kayong makakasama dito sa ating programang King Lagyo ng Jesus. Sa mga nakikinig po sa iba't ibang sulok ng Pilipinas at maging na rin po sa iba't ibang sulok ng mundo, maraming salamat po sa inyong buong suporta dito sa ating healing program sa Archdiocese of San Fernando Radio Station DWBL 91.9 Bright FM. Tunay ngang mapagpalang gabing ito dahil may nagpadala po sa atin ng healing testimony na nanggaling pa sa aming dating parokya, ang Christ the Divine Healer Parish sa Santa Lucia Resettlement, Magalang, Pampanga. At ito po ay pinadala ni Ginang Edith Cabrera Guevara. Basahin po natin ngayon. Mapagpalang gabi po Among Ronnie and Brother Jeff at sa lahat po ng tumatangkilik sa KLNJ. Ako po si Ginang Edith Cabrera Guevara ng Christ the Divine Healer Parish sa Santa Lucia Resettlement Center, Magalang, Pampanga. Nang maging parish priest namin si Among Ronnie Cao noong 2013, nagkaroon kami ng isang healing priest sa parokya. At noong ika-8 ng Oktubre taong 2013, bumisita sa aming parokya si Ms. Rhea Santos ng GMA7 upang ma-interview si Among Cao para sa kanyang TV program na Tunay na Buhay. Ilang araw pagkatapos ng pagdalaw ni Ms. Rhea Santos, ika-12 ng Oktubre taong 2013, naipalabas sa TV program ni Ms. Rhea Santos ng Tunay na Buhay ang kwento ng buhay ni Among Cao. Lalo na yaong pakikibahagi niya sa misyon ng Panginoon sa pagpapagaling niya sa mga may sakit. Kaya't sa loob ng 6 na taong naging parish priest namin si Among Cao, taong 2013 hanggang 2019, batid kong sa pakikibahagi niya sa healing ministry, naniniwala akong ginagamit siya ng Diyos bilang instrumento nang makamit namin ang biyayang nakalaan upang makamit namin ang kagalingan sa aming mga nararamdaman. Hayaan po ninyong ibahagi ko ang isang karanasan sa aking buhay na hindi ko makakalimutan dahil minsan pa'y muling ipinahayag ng Diyos ang kanyang kabutihan sa pagtugon sa aking taimtim na panalangin. Last August 26, 2022, namasyal po kami sa Kalumpit, Bulacan sa kapatid ko. Ang saya-saya po namin dahil magkakasama-sama po kami ng mga kuya ko. Pauwi na po kami noon nang biglang sumama ang pakiramdam ko. Hanggang sa makarating kami sa aming bahay sa Santa Lucia Resettlement Center sa Magalang, Pampanga. Tamang-tama, magsisimula na ang KLNJ, ang healing program ng radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, ang DWBL 91.9 Bright FM. At dahil araw ng Biyernes yun, at ako isa sa mga avid viewers and listeners ng KLNJ, ang King Lagyo ng Jesus Healing Program. Minabuti kong manood ng naturang programa bagamat sinabi ni Ed ang aking mister na uminom na raw muna ako ng gamot. Subalit hindi ko siya pinakinggan. Ipinagpatuloy ko ang panonood ng KLNJ. Ang hirap po, dati akong nakaupo kapag nanonood ako ng programang KLNJ. At dahil masakit ang pakiramdam ko mula umpisa hanggang bago mag-healing prayer si Among Cao, ay nakahiga ako. Pero nung magsimula na, siya for healing prayer na pinangunahan ni Among Cao, pinilit ko pong umupo hanggang sa sinabi ni Among Cao na ilagay ang kanyang kamay, ang ating mga kamay sa bahagi ng katawan na may nararamdamang sakit. Ang ginawa ko po ay pinatong ko ang aking kamay sa ulo ko kasi buong katawan ko po ay masakit at nananalangin ako ng taimtim sa Panginoon na paggalingin niya ako. Habang naghihiling si Among Cao, pinagpawisan po ako sa buong katawan ko. And with God's grace po, nawala na po ang sakit na nararamdaman ko sa buong katawan ko. Pagkatapos ng healing prayer ni Among Cao, pilit po akong pinainom ng gamot ng aking asawa. Subalit sinabi ko sa kanya, mabuti ng pakiramdam ko. Wala nang masakit sa aking pangangatawan. Kaya't minabuti kong maligo na noon.
Ako po kasi, malaki yung paniniwala ko kay Lord. At alam kong ginagamit din niya si Among Kao, na alam kong gagaling at gagaling ako. Kaya nga lubos ako nagpapasalamat sa Diyos, talagang sa Kanya'y walang imposible. At kaya nga pala kami nagtungo sa Kalumpit, Bulacan at dinalaw ang aking kapatid, si Kuya Abel Cabrera, dahil siya'y nagkasakit dahil mataas ang resulta ng kanyang test sa prostate. At minsang idinulog ko kay Among Kao ang kanyang kahilingang ipagdasal niya ang aking Kuya Abel. Noong August 5, 2022, pagkatapos ng ultrasound at biopsy ni Kuya Abel, hiniling ko kay Among Kao na isama si Kuya sa kanyang mga pinagdarasal na may sakit. Nang malaman namin ang resulta ng biopsy ni Kuya Abel noong August 24, 2022, ipinagbigay alam ko kay Among Kao na negative for cancer yung result ng kanyang biopsy. Kaya nga lubos ang aking pasasalamat sa Diyos sa mga biyayang kanyang ipinagkaloob sa akin at maging sa aking pamilya at mga minamahal sa buhay. Kaya nga may pagkakataong kasama ng aking pamilya, dumadalaw kami kay Among Kao kahit na siya'y naging parish priest na ng San Matias Apostol Parish sa San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Simula noong 2019 at sa pamamagitan ng Facebook at Messenger, may pagkakataong napapadasal din ako sa kanya at syempre malaking tulong sa akin ang maging sa iba na mayroon siyang healing program na kay Ellen J. na nagiging daan katulad ng aking ibinahaging healing testimony na patuloy pa rin makamit ang biyaya ng Diyos nang makamit namin ang kagalingan. Kaya pasasalamat ko sa Diyos ay walang hanggan. Maraming salamat din sa DWBL 91.9 Bright FM dahil mayroong healing program na kay Ellen J. Patuloy po tayong manalig sa Diyos at maniwalang minsan pa sa gabing ito'y kalugdan nawa tayo ng Diyos nang makamit nating muli ang kanyang biyayang kaloob. Kagalingan na magdudulot sa atin ng kagalingan sa mga karamdaman at tumugon din maging sa ating mga pangangailangan. Huwag lang nating kalimutang pasalamatan ng Diyos. Kung kaya't aking ipinapahayag, maraming salamat sa iyo, O Diyos. Maraming salamat. Sadyang napakabuti mo, O Panginoon. Makikita sa kwento ng ating sender ngayon na si Ginang Edith Guevara na ang pagpapala ng Diyos ay walang hanggan. Hindi nabibilang. Hindi isang lunas ang naibigay sa kanila, kundi dalawa. Ito isang paalala sa atin na sa paglapit natin sa Diyos, higit pa sa ating hinihiling ang kanyang laging binibigay. Muli, nakita natin na naging instrumento muli si Among Kao upang maganap ang pagpapagaling ng Diyos sa mga taong may karamdaman. Isang paalala sa ating lahat na ang paglapit, ang paghingi ng tulong ay isang nararapat na gawain upang lalong maging ganap ang biyayang kaloob ng Diyos sa atin. Maraming salamat po. At muli, ito po si Seminary Renz B. Puno mula po dito sa Mother of Good Counsel Seminary. Maraming salamat, Seminaryo Renz, sa makapagbagdamdaming pagbasa sa ating testimonial letter sa gabing ito. Napansin mo ba, Brother Jeff, yung, di ba, ang ating sa gabing ito para sa Season 9 at Episode 4, ang ating topic ay pasalamat. Ang title ng ating episode, Salamat o Diyos. Mapapansin sa testimonial letter, ginamit ang pamagat na maraming salamat o Diyos. Nung una, dapat sana katulad na lang nung title, Salamat o Diyos. Pero nung kasing unang isend sa akin ni Sister Edith yung kwento niya, actually, na-isend yan sa akin nung August 26 eh. Binalikan ko na lang,
At pinag-usapan kanina lang. At buti, pinaunlakan ako ni Sister Edith na isulat niya yung kwento. Sabi nga niya, kahit maiksi lang, Father. Sige, sabi ko. Nung tingnan ko yung kwento, maiksi nga. Pero sabi ko, baka meron ka pang kwento. Hindi na siya nagsumagot. Pero nung inaayos ko yung kwento, nakapagsabi siya. Kaya pala nagpunta ng Kalumpit. At nireview ko yung kanyang message noong mga panahon na I think August 5 yata sa kwento. Na August 5. nag-text sa akin si Sister Edith na pagdasal si Kuya Abel niya, Abel Cabrera. Dahil nga doon siya nakitang problema sa kanyang check-up. At pagkatapos August 24, nag-text muli, nagpasalamat kasi negative yung biopsy, yung result negative from cancer. Kaya nung mabanggit niya yon, sabi ko, pwede natin idagdag doon sa kwento mo. Kasi yung context kasi, galing ng Kalumpit, Bulacan, pagdating Friday, magsisimula ang KLNJ, kahit masama yung pakiramdam, nakahigang nakinig, nanood. Pero sabi niya, pinilit niya yung katawan niya during the prayer, healing prayer. Umupo siya. Tapos pagkatapos ng panalangin, siguro yung term na sinasabing parang binuhusan na ng tubig, although nadigo siya pagkatapos nun, di ba? Nung pinipilit pa niya ng kanyang mister na si Kuya Ed na uminom ng gamot. Kasi siyempre nag-aalala si mister. Pero sabi ni Mrs., okay na siya. Wala nang masakit sa kanyang buong katawan. Kaya naligo siya. Yun yung literal na binuhusan ng tubig. Alam ko ginagamit na parang image yun parang binuhusan ng tubig, parang biglang naglaho yung sakit na nararamdaman niya. Pagkatapos niyang makibahagi sa kwentuhan, nagit lalo na doon sa healing prayer ng ating programang KLNJ. Yun yung dahilan kung bakit hindi lang salamat o Diyos. Maraming salamat kasi hindi lang yung isa yung pinagpapasalamat niya, pati na yung sa kapatid niya, si Kuya Abel dun sa Kalumpit, Bulacan. At alam ko meron pang iba pang mga biyayang nakamit ang pamilya Cabrera Guevara. Naging daan lang itong text ni Sister Edith nung sa sobrang tuwa siguro after nung healing program natin last August 26. Na-text niya sa akin to. So tinabi ko muna yon. Sabi ko, alam ko balang araw magagamit yung kwento niya. At ngayon palang gabing ito para sa episode 4 ng season 9. Maraming salamat Sister Edith sa iyong testimonial letter. Baka meron kang gustong tingnan sa kwento. Balikan, Brother Jeff? Habang binabasa, habang sinasabi ni Seminaran rin sa makapagdamdamin may pagbasa, ang pagbasa, yan. Na may pakyut pang kasama. Pagpapakyut. Tumutugtog ang kinanta mo kanina. Huwag kang mangamba. Hindi ko napansin. Narinig ko yun, di ba? Ginamit niyang background yon? Hindi ko alam kung dito, sa kay Sir, kay O baka dito. gusto mo lang awitin. Hindi ka lang kung yan. Hindi. Anyway, narinig ko kasi very habang pinapakinggan ko rin sa seminaryo na biglang, ayun, kinanta ni Yamong to. Anyway, Yamong, totoo naman, talagang habang puno ng pasasalamat, yung praise, thanksgiving and praise, yan. Ganun ko siya tinitingnan yung paano kinuha, di ba? Hinango po ni Ma'am Edith ang kanyang Kaya sabi niya, sadyang napakabuti mo, Panginoon. Talagang parang nakikita ko dito, bukod sa kanya, pati yung kuya niya, talagang nag-uumapong siya. Siyempre. Di ba? Talagang, what can you ask for, Ika? Talagang, yun. Hindi lang salamat o Diyos, di ba? Talagang sinasabi pa niya, salamat, sadyang napakabuti mo, Panginoon. Yun po sa akin ako. Kanta ka na. Ayun na ako. Nalang practice. Oo nga yan. Kaya wala ring -1. Biglaan. Yun lang siguro nakikita kong magandang Sabi ko nung una, yung una parang napakasimple ng kwento. Pero kahit simpleng kwento, kahit simpleng bagay na nakamit natin,
katulad nung pagpapahayag ng pasalamat ni Sister Edith, sana wag natin kalimutan Ayun, magpasalamat sa Diyos. Ayun naman. Pero wag din natin kalimutan may mga magagandang bagay din nangyayari sa pamilya, sa mga minamahal natin sa buhay. At nung una, parang walang plano talaga, hindi kasama yung sa kwento sa kapatid eh. Na ako rin, na-overlook ko na rin, nakalimutan ko na rin na last month pala merong ganong request Sister Edith na ipagdasal yung Kuya Abel niya na nandun pala sa Kalumpit, Bulacan. Hindi ko naman alam nung una na siya yung pinuntahan dun sa Kalumpit, Bulacan. Edit. Naging daan lang nung nagtatanong ako nung inaayos ko yung kwento niya. Nagtatanong kung baka merong gustong idagdag o pwedeng idagdag na nangyari before. Parang wala eh. Pero nung mabanggit niyang galing pala sa Kalumpit, Bulacan, sabi ko tamang-tama. May kaugnayan dun sa opening part ng kwento kaya sa pag-uwi galing ng Kalumpit, masama yung pakiramdam. Bibigyan din pala siya ng pagkakataon ng Diyos na makamit yung biyaya. Na heto tayo, may mga bagay na nakikita na kaloob ng Diyos sa iba, pero meron din siyang kaloob sa atin na sana'y mabigyan natin ng pansin ng halaga at huwag din kalimutang magpasalamat sa Diyos. At sa pagkakataong ito, atin po ngayong pakinggan ang awiting Salamat po Ama by Tito Kayamanda. Manatili po kayong nakatutok sa programang KLNJ. Ito po si Reverend Father Dan Vicente Cancino Jr., MI, isang Kamilyanong pare at ngayon ang Executive Secretary ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, Episcopal Commission on Healthcare. Maraming salamat sa Archdiocese ng San Fernando sa pagpapahalaga sa kalusugan, pagpapahalaga sa buhay. At sa ating panahon ng pandemya, ito yung naramdaman natin na napakahalaga ng buhay, napakahalaga ng kalusugan. Maraming tao ngayon ang hinahamon ng pandemya, ng impact ng COVID-19, katulad ng kagutuman, iba't ibang karamdaman rin sa relasyon sa pamilya, karamdaman sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Ito ang ginawa ng COVID-19. Pero ngayon, tayo muli ay nagsasama-sama. Ang private sector, ang public sector, ang simbahan, ang komunidad, lahat ng sektor ng lipunan, magsama-sama tayo para matugunan natin ng tama, timely at relevant itong ating hamon laban sa COVID-19 at ang impact ng COVID-19. Unang-una, ang Episcopal Commission on Healthcare po ay nagpapalaganap ng tamang impormasyon tungkol sa COVID-19 vaccination. Sa ating mga kapatid na hindi pa po nagpapabakuna, magpa-booster na po tayo. Isa po itong paraan at pwede tayong contribution para mahinto ang paglaganap ng COVID-19. At sana darating yung araw na ang COVID-19 ay hindi na siya pinangangambahan ng ating mga kababayan. Pero tayo ay sama-samang sumusulong sa buhay. Hinihimok po natin ang bawat isa na makilahok sa pagpapalaganap ng partnerships na ito. Sabi nga natin, hindi makakayanan ng gobyerno lang ang laban at ang pag-a-uplift po ng kalusugan ng lahat. Pero lahat tayo may kailangang contribution. Ang simbahan nakikilahok po dito. Kaya bilang sambayanan ng ating Panginoon Diyos na tumutugon din po sa misyon ng pag-ibig ng ating Panginoon, tara ho, magsama-sama tayo dito. Tulad ng Bright FM 91.9, ang pagpapalaganap ng mabuting balita ay ang pagpapalaganap din ng kalusugan para sa ating buhay kaluluwa at buhay mananampalataya. Maraming salamat po sa inyo sa Bright FM 91.9 at patuloy po nating suportahan ang ating istasyon. God bless all of you. Stay healthy, stay in faith. God loves you so much.
Salamat po, Panginoon. Salamat sa dakila mong hangarin sa akin. Ikaw ang nagbigay ng buhay na tanging inaasam. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Sa piling mo'y nakita ko ang tunay na kahulugan ng buhay kong ito. Ang kalungkutan ko'y binawi mo't mula nang makilala ka, ngayon'y may pag-asa. Nagliwanag ang mundo nang sa iyo ako'y lumapit na. Pag-aalala ng puso'y bigla nang nawala. Sa aking idinulot mo, ganap na kaligtasan ko. Salamat po, Ama, aking mahal. Salamat po, Panginoon. Salamat sa dakila mong hangarin sa akin. Ikaw ang nagbigay ng buhay na tanging inaasam. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Sa piling mo'y nakita ko ang tunay na kahulugan ng buhay kong ito. Ang kalungkutan ko'y pinawi mo't mula nang makilala ka, ngayon'y may pag-asa. Nagliwanag ang mundo nang sa iyo ako'y lumapit na. Pag-aalala ng puso'y bigla nang nawala. Sa aking idinulot mo, ganap na kaligtasan ko. Salamat po, Ama, aking mahal. Nagliwanag ang mundo nang sa iyo ako'y lumapit na. Pag-aalala ng puso'y bigla nang nawala. Sa aking idinulot mo, ganap na kaligtasan ko. Salamat po, Ama, aking mahal. Salamat po, Ama, aking mahal. Muli pong nagbabalik ang programang King Lagyo ng Jesus. Kagalingan laan sa ngalan ni Jesus dito sa himpilan ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At napakinggan po natin ang awiting Salamat po, Ama by Tito Kayamanda. At bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan, babasahin po muna namin ang mga ipinadala ninyong mga mensahe. At gayon din po ang tugon ninyo sa ating poll question para sa episode 4 season 9 ng KLNJ. Ang tanong, Kailan mo huling pinasalamatan ng Diyos at ano ang dahilan ng iyong pagpapasalamat? Ako po kanina, habang nagkakanta ka, kanina. Yan. Anong dahilan? Kasi this day, 3 years na, may pinirmahan ako na talagang nakakagulat as related sa ano. And nabigla ako na talagang mami king Kapampangan, mami Roy nga pong ginoon. Sa grateful ako sa araw na ito. Kasi yun nga, sa 3 taon na yun, naging from COS, yun, naging tenured na ako during this day 3 years ago. Yan. sa ano yan? Sa Dabso. Opo. Kaya nga, very important yung araw na ito sa akin. Kasi itong araw mismong ito? September 16. Kasi
Ang kwento among, sabi nung Dean ng College of Education, si Ma'am Lisa Lintag, Sir Jeff, punta ka ng HR. Sabi niya, ito yung ano, pinatag ako. Tapos, ma'am, opo, sige, pupunta ako. Basta punta ka na lang doon, sabi. Kaya yung mga pinapatawag daw po ako. Oo, di ka, sabi nung sa HR po namin. Bro, upo ka. Tapos binigay yung yung papeles. Kaya di ko naman basta pirma na ako, pirma. Ngayon wala. Na ako, tenured na ako. Asa natin, it means yung ka na. Hindi ka ba in-inform? Hindi, basta sabi na... Kung ano yung pinipiraman, di mo binasa? Baka... Binasa ko naman Matimi na talagang nagulat lang ako kasi alam ko, pipirmahan ko from COS, tapos yung yung temporary. Hindi ko na dinatnan yun, hindi ko na dinaanan yun kasi almost July, August, September, almost wala man 3 months yan. From the time na na-hired ako sa as cost, yung contract of service. And yun, eventually. Yun po, yung araw na ito ay pag-araw na ito, September 16, 3 years ago. Kaya, salamat po. Yan. Salamat. Pa-burger naman dyan. Kaya ka mapamiro yan, sabi ko pinamong, king kamampangan, mamiro yan talaga nga pong gino. Yan, very, yung araw na ito. Yun, salamat po. Yun po yung sa akin namong yan. Bigla akong sinagutan poll question. Oo nga. Yan. Yan, mula po kay Tita Agnes Evangelista Sarmiento. Magandang gabi po, Among Ronica, Brother Jeff, Seminatan Renz, at sa lahat ng staffs at sa inyong mga ka-KLNJ. Lord, give us your healing grace to all of us, avid viewers and listeners of this healing program. Maraming salamat po, Among, sa mga dasal na nagbibigay grasya ng kagalingan sa aming buong pamilya. Please continue praying for our everyday safety from all harm and sickness in Jesus' name. Amen. Likewise, Among, rest assured of our prayers for you and Brother Jeff, for all your loved ones. Belated happy 74th birthday to your mother, dear. Thank you po. Yan. Among. From Vanji Salalila, may pabengi po, praying for the healing of Celia Jacinto, Larcy Esguera, Peregrina Esguera, Amelia Ingal, Sulpicio Ingal, Edelberto and Evis Catu. Salamat po. Mula po kay Angelina S. Garcia, may pabengi po kaya katamungan, Among Kao, Brother Jeff at Seminatan Renz. KNJ, natanggap na kina naman pong grasyang pakayab, King Lagyo ng Jesus. Pakyabe po Among Kao, King Prayers po, King Malagwang Kapaldanan, Dapuri, Maria Sumang, Rosita Donarber. Dakal pong salamat, Among King Healing Prayers po, kapaningatan po kaya kayong pamanuli pong Brother Jeff. Dakal pong salamat, Lord. From Angelo Fabian, good evening po kaya kayo, Among Kawen, Brother Jeff. Friday na naman po at yun na naman po yung paborito mo pong programa. Pakiramdaman at susubaybayan, pasibay po, Among, pagkabeyo kami, karing panalangin niyo po, lalo na po di Apo ko, Mercy Magpayo at Rudy Magpayo, at saka po kayong kapaldanana pong Olivia Fabian, from Lord's Baptism Parish, Pasig, Candaba. Dakal pong salamat, Among, kapaningatan nga po kaya katamo. From Headburn Waynardo, viewing from Santa Cristo Parish, Kupang West, Balanga City, Bataan. And may the soul of John Susi, rest in paradise. Condolence to family, Susi. Heal us, O Lord, for the help and healing prayer of Among Ron. In Jesus' name, we pray. Amen. From Virna Balagtas Intal, good evening po, Among Ronnie and Brother Jeff. Continuous healing prayer for my mother, Virginia Balagtas, and Brother Aris Balagtas, King Lagyo ng Jesus. Salamat po. Galing po kay Tito Eddie Balagtas. Good evening po, Among Ronnie Cao, Brother Jeff, and Brother Renz. Pakipray po, yung hipag ko, Virginia Balagtas. Complete healing po, King Magrasang Pakayap, King Lagyo ng Jesus. Amen. Dakal po salamat. Menibat po King Santa Rita, Minalin, Pampanga. From Edgar Macapagal, magrasyang bihing pakaya po King Lagyo ng Jesus. Amen. Good evening po, Among Ron, Brother Jeff, and Seminarian Renz. TJF once again. Tanggap na naman pong amanong pakayap King Lagyo ng Jesus. Complete healing for my heart and kidney problem. Magnormal na po saning BP ko. Tuluyan na pong kumayap King sakit panamdaman
kambering hanggang ating sakit, kumayap na King Lagyo ng Jesus. Also bless my mother, Corazon Macapagal, for continuous good health, and to my wife Judith, and to my 3 sons, EJ, Jude, Michael, and Janjan. Mimingat po at mipapangadi, King Lagyo ng Jesus. Amen. God bless po. Menibad sa po ini kang Rio Polintan, may pabengi po in Jesus' name, Amen. Among. From Jefferson Centeno, good evening Among Kao, Brother Jeff, Seminary Rens for the opening prayer. Friday na naman po, tanggap na kaya naman pong grasyang pakayap. Parati kami pong bendisyonan ng pamilya ko, yung asawa ko, Mona Lisa Centeno, at patuloy na po sanang mipaldan, king sakit na king pusun na, through the intercession of Saint Padre Pio, mipaldan niya po, bless niya po. Bless siya rin po yung anak ko siyan Centeno, antimo rin po ima ko, Pat Centeno, dinano pong sikanan pa, may kakatawan ni nga pong Ginoo, at ilawot king sakit, manalig kami po, King Lagyo ng Jesus. Amen. Dakal pong salamat and keep safe po from Apalit. Menibad po kang Tita Edith Guevara, may pabengi po among Ronica and Brother Jeb. Salamat po king prayers. Suke kami palagi pong mimingat and God bless po. From June Mabalot, good evening Father and Brother Jeff. Healing prayer po kina Maria Luz Nukum na gumaling na sana sa sakit ng paa. Norma Nukum Mabalot na may ubot. Leticia Mabalot na may sakit sa sikmura. At Ana Michelle Mabalot, sana po'y gumaling na ang anak ko sa sakit at mabigyan siya ng lakas ng katawan ng kagalingan niya sa kanyang o kailangan niya sa kanyang pag-aaral. Maraming salamat po sa inyo. Menibad sa po ini pasibayo kang Tita Agnes sa Bangilista Sarmiento, praying for complete healing for me, Daddy Jess, paring Jess Mercado, friend Acela Dizon, cousin Joseph Yabut, in Jesus' name, Amen. From Monica Pangilinan Canlas, good evening po among Ronin Brother Jeff. Salamat po Friday no, King Lagyo ng Jesus. Pagkabi kayo po sana King prayer shoot, blessing para King pamilya ko, Canlas family, RJ, EJ, Nico, LA at MJ. Salamat po among papanalben yun na po ding video ning Uncle ko Eddie Balagtas at pasaya da kayo po. Salamat pong dakal. Ingat po lagi from Santa Rita, Minalin. Wapen, mag-enjoy ko karening videos ng Sir Eddie. Pupunta lang ako dati magpa-bless si Simba, King Parokya. Although siyempre ako naman balot ang maging professional dati, may teacher ya pala. And pupost do rin ng kwento. Pati nitang love story ng niyang may katatlo yung med down nga na kiling kayang ay asawa. Good vibes la po, masanting la po at mamaya lang tula. Salamat po karening videos ng Sir Eddie, Tatang Eddie. Menibad sa po ini kang Amelia Bonifacio, may pabengi po among Ronica, Brother Jeff at Seminatan Trends. Pakiabaya po king grasang pakayap king Lagyo ng Jesus, deng wani ko, paunakan ko at ilon at Dalia. Sana magbaba na po yung sugar na may papangadita po. Dakal pong salamat. Mimingat kayo po lagi king pamanuli among Ronica. Among. From Lloyd Maglalang, mayap abingi po among ka, Brother Jeff. Healing prayers po para kang ate ko, Ilin Soriano, para kang mabilis sa kapaldanan. Salamat po. Menipat po kang ate Nes Gomez Zablan, TGI po. Good evening po among kao, Brother Jeff, admin and staff and to everyone. Thank you so much po among kao for your daily prayers and blessing for me and my family, especially your gift of healing. Pasibay po yabe yo kaya po king panalangin niyo pong mami pakayap. And for sure, we will receive God's healing graces through your healing prayers. God bless you more and your family. Keep safe po and healthy always. Healing prayers for me and my mom, Erlinda Gomez, Archel Fuentes Gomez, Nisiyama Aurora Zablan, Susan Zablan David, Aurea Zablan, Imang Juanita David. Thank you so much po amang for your healing prayers and graces for all of us, and rest assured of our prayers for you and your family. And kaya ka mo rin, Brother Jeff. At karagdagan mo rin po 3 points of among Ronicao. Una, sa tamang panahon na matutugunan ang ating kahilingan. Yan. Number 2, huwag tayong matakot sa ating paglalakbay dahil may Diyos na sa ating may gagabay. Number 3, kapag mayroon naghirap at nasaktan,
huwag naway isipin na siya'y nakalimutan. Tama yan kung lahat ng lines 12 syllables. Kapag may 11 syllables, may mali. Oo. Yun, Among. Sige, Among. From Father Bob Zarates, DB, thank you always for the prayers for healing, Among Ronnie. We continue to pray for Violeta Asukila, who is still in the ICU. Rest assured, Father Bob, that I am praying with you for those sick people, asking for you to pray for them. And may God also bless you and protect you from all harm and from all harmful evil and any kind of sickness as you continue serving the Lord, serving the people, His people, through the inspiration of Saint John Bosco. Minibat po kang Ofelia Pangan, humingi ng kapatawaran at pasalamatan ng Diyos. Yan po. From Nes Gomez Sablan, belated happy birthday po kang Imang Aurora Cao. May God bless her with more happy, healthy, and long life, and may God grant her heart's desire, and happy birthday to Brother King. Ngayon din Yan po. At advance happy birthday, Sister Doris, Doris. tomorrow. Minibat po kang Montart Lapuz, TGIF na naman po, midinan oras para makirandam kay LNJ. Dakal pong salamat palagi po kayabe pamilya miking kaya kayong healing prayer. Sana po di na kayo po yung sikanan pamikatawan ning babo para po dakal pa po aso pa din kaya kayong healing prayer. Among. Okay. Minibat po kang Ophelia Samson. Good evening po. Prayer for complete healing of Eduardo Samson. Ini po, minibat siya po kang Ma'am Hermana Jane Caldas Daranjo. A blessed good evening po among Ronical, Brother Jeff. TGIF na naman po, a night of receiving healing graces, praying that all those who are sick be healed. King lang yun ng Jesus. Amen. Thank you so much for all the prayers being offered to us. Kindly continue praying to our family. Rest assured that we are also praying for your protection and guidance and safety. Maraming salamat po. Among. Okay na. At sa pagkakataon pong ito, sama-sama tayong manalangin at hilingin ng biyayang kaloob ng Diyos ang sagay makamit natin ang kagalingan. Ating isama sa panalangin, siyempre, maging ang ating mga pamilya at kamag-anak at kaibigan. Lahat po, bawat avid viewer, listener ng healing program ng King Lagyo ng Jesus, alman po kayo naroroon, naway igawad at ipaabot ng Diyos ang biyaya na nakalaan nang sagay makamit natin ng kagalingan. Ano man po ang karamdaman nating physical, emotional, psychological at spiritual, maniwala po tayong igagawa ng Diyos sa ating ang kanyang biyayang kaloob nang makamit natin ang kagalingan. Atin din pong alalahanin ang ating pamilya at mga minamahal sa buhay. Gayon din po kayo, mga avid viewers at listeners ng programang KLNJ. King Lagyo ng Jesus, kagalingan laan sa ngalan ni Jesus. Ganakantala naman po at ipangadiring pamilya tamot pakamanan king biye kambera puring papangadi kikatamo at ding hanggang manalbet makirandam kaniting programang King Lagyo ng Jesus. At may yapa niya pong piniling seminary Renz, ining metong a song for healing entitled Pananalig by Bukas Palad. Manahimik tamo po at kabang pakiramdaman tayo ning song for healing, pananalig, adwan tamo yung grasyang pakayap ng Diyos ban may paldantat kumayap kambera po rin kaya katang pamilya at pakamalan.
Yung kwentong ibinahagi ni Sister Edith Cabrera Guevara ng Santa Lucia Resettlement Center, Magalang, Pampanga, ay isang magandang pagkakataon upang muli naming ipahayag ang aming paniniwala kung papaanong noong August 26, Biyernes ng gabi, kahit masama ang kanyang pakiramdam ay nakibahagi siya sa aming kwentuhan dito sa programang King Lagyo ng Jesus, kagalingang laan sa ngalan ni Jesus. Na sana sa gabing ito ay bawat isa po sa amin na ngayon nakikibahagi sa kwentuhang ito dito sa KLNJ ay makamit namin ang pagpapalang kaloob mo, O Diyos, ng matugunan ng aming mga pangailangan. At inihiling na sana'y igawad mo ang iyong pagpapalang nakalaan nang makamit din namin ang pagpapala para sa ganap na kagalingan sa anumang karamdamang meron kami, physical man ito, emotional, psychological o spiritual. O kami rin gamitin mo bilang instrumento by proxy to chantiring sa mga minamal namin karamdaman na bagamat hindi namin kasama, nasa ibang lugar, nasa ibang bansa, sa kanila may ipaabot mo, O Diyos, ang iyong pagpapalang nakalaan nang makamit nila ang ganap na kagalingan. Bigyan mo rin kami ng pagkakataon, O Diyos, na pagalingin ang aming mga minamahal sa buhay. At kami bibigyan ng pagkakataong makamit ang iyong pagpapala, O Diyos. Nang sa gayoy, makapagpahayag din kami makapagsabi hindi lamang ng salamat, O Diyos, kundi maraming salamat, O Diyos. Dahil sa di mabilang na biyayang kaloob mo sa amin at patuloy mong tinutugunan ng aming mga kahilingan ayon sa iyong kalooban. Sa iyo, Diyos, ay walang imposible. Ika'y makapangyarihan, ika'y mapagmahal at maawain. Igawad mong muli sa amin ang iyong pagpapala, kami iyong pagalingin, kaisa ng aming pamilya at mga minama sa buhay. Sa mga may karamdamang nagpapadasal po sa amin, higit lalo na dito sa programang KLNJ, mga may karamdamang avid viewers, listeners ng KLNJ sa gabing ito, saan man po naroon ang bawat isa, ipaabot mo't igawad ang pagpapalang nakalaan nang makamit namin ang ganap na kagalingan. At nang makagawa rin kami ng mga bagay na naayon sa iyong kagustuhan nang ang buhay namin ay maging pasasalamat. Kaloob mong biyaya, O Diyos, ay tumugon nawa sa aming kahilingan at bigyan kami ng pagkakataong makamit ang ganap na kagalingan. Ito pong aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Together we say Jesus 12 times. Jesus, 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 Jesus. Saint Ferdinand, Pray for us. Saint Gabriel the Archangel, Pray for us. Saint Matthias the Apostle, Pray for us. Saint Ezekiel Moreno, Pray for us. Saint Padre Pio of Peltachina, Pray for us. Saint Camillus de Lelis, Pray for us. Saint Nico sa Tolentino, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Our Lady of Lourdes, Pray for us. Our Lady of Fatima, Pray for us. Our Lady of Mount Carmel, Pray for us. Our Lady of Pilar, Pray for us. Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, Pray for us. Virgen Mater de la Rosa, Pray for us. Virgen de los Remedios, Pray for us. Santo Cristo del Perdón y Caridad, Have mercy on us. Christ the Divine Healer, Have mercy on Sacred us. Heart of Jesus, Have mercy on us. Healing Heart of Jesus, Have mercy on us. 3 times Jesus, 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 Jesus. In Jesus' name, bless and heal us, O God. In Jesus' name, bestow your blessings upon us to answer favorably to our needs, to our intentions. In Jesus' name,
Give us more opportunities, O God, to recognize your goodness, even in simple things. With grateful hearts, we express our thanksgiving offering before you, O God. In Jesus' name, bless and heal us. In Jesus' name. Together with our family, protect us from all harm, from all evil, and any kind of sickness. The Lord be with you. And with your spirit. And may the Almighty God bless and heal you through this healing program, King Lagunang Jesus, in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Amen. Pasasalamat sa iyo, Sister Edith Cabrera Guevara, at minabuti mong pinaunlakan itong aking kahilingan na bagamat kanina lang umaga kita nasabihan. At maraming salamat din sa karagdagang kwento ng kagalingan kay Kuya Abel. At tanggapin nyo ang pagpapala ng Diyos kaysa ng iyong pamilya. Batid ko na isa sa mga kahilingan mo ay yung bunsong anak na si Michael ay habang nagre-review, patnubayan siya naman ng spirito nang sa gayon sa pag-take niya ng board exams ay makapasa siya. At hindi ipagdasal ang mga EMDC. I think around 600 plus yata. Meron silang seminar bukas sa chapel ng University of the Assumption. Ito yung mga bagong recruits plus yung mga na-recruit during pandemic. Sana maging makabuluhan ang seminar bukas ng mga kapatid na nais maglingkod bilang EMDC dito sa ating archdiocese. Baka meron kang gustong pasalamatan? Okay na po. Lahat po ng ating avid viewers at listeners lagi among Okay na yung batch delectus? ayo po, siyempre. Batch Delectus. See you seminaran then. See you soon, no? Hindi, dadaan ako seminaryo. Okay. Akala ko dito. Kaya see you soon. Okay. Saka yung nanay niya, ay. Hello to Doña Fernanda Puno. Aidan na. Kenny Nakana. Yan ang Nice ko rin palang isama sa panalangin na Sister Early Magtoto and family doon sa Kabetikan, Bacolor na sana kalugdan din sila ng Diyos at makamit ang pagpapala para sa kagalingan nila. At nice ding isama sa panalangin ang isang matagumpay na 12 General Assembly ng mga lectors commentators na gagawin sa October 22. Although virtual, nasa kani-kanyang parokya sa buong archdiocese. Pero yung yung guest speaker magbabahagi sa parokya at kasama ng mga lecom execom at saka nung mga lectors commentators sa San Matias Parish. Doon gaganapin tapos through FB Live I think ibo-broadcast. At makikibahagi ang mga lectors commentators sa buong archdiocese sa October 22. Bukas may meeting kami ng lecom execom sa parokya, sana ligtas na makarating at ng bahagi ng paghahanda maging makabulo ng aming pagtitipon bukas ng lecom execom. Si Tita Grace gagi pa rin. Si Mami Grace. Hello po. Good evening. Kung hindi siya nakatulog, baka hanggang ngayon. Oo, namimiss na natin siya. Kasama sa atin siya sa kwentuhan. Oo. Sa lahat po na nakibahagi sa ating fourth episode ng Season 9 ng KLNJ, maraming salamat po. At lagi nawa nating pasalamatan ng Diyos sa bawat biyayang kanyang pinagkakaloob sa atin at patuloy ding umasa na sa itinakda niyang panahon ay makakamit natin yung pagpapalang nakalaan upang matugunan ang ating mga kahilingan. Muli sa gabing ito, dito sa healing program ng Archdiocese San Fernando, Pampanga, dito sa KLNJ, King Lagunang Jesus, kagaling ang laan sa ngalan ni Jesus, maniwala tayong makakamit ang biyayang nakalaan para sa ating kagalingang physical, emotional, psychological, at spiritual. Ako pong muli si Reverend Father Ronnie David Cao, ang Parish Priest ng San Matias Apostol Parish ng San Matias, Santo Tomas, Pampanga, ang inyong kakaluguran o kaibigan na nagdarasal sa mga may sakit na naghahangad na makamit ang kagalingan.
Happy birthday pala sa aming kasama sa Dabso sa Tomas Campus, si Sir Glenn Laksa ngayong araw na ito. Yun po, katulad ng ipinahayag ng ating featured testimonial letter entitled Maraming Salamat Diyos. Maniwala tayo na sa gabing ito, dito sa ating healing program na KLNJ Episode 4, Season 9, may mga biyayang pinagkaloob sa atin ng Diyos nang makamit natin ng kagalingan. Kaya sa gabing ito, isama-sama nating purihin at pasalamatan ng Diyos. Ako pong muli ang inyong abang lingkod na si Brother Jeffrey M. Gomez sa inyo'y nagpapasalamat at nag-iiwan na ang paanyaya ng KLJ Episode 4, Season 9. Ang Diyos ay lagi nating pasalamatan dahil di niya tayo nakakalimutan. Good night at salamat, kakaluguran. God bless you po sa inyong lahat. Thank you po. Good evening po at good night. Saring lungkot niya grasya at wantang alang patugon kinagyo ng Jesus mi paldan at kumaya sumuyong lubos kinagyo ng Jesus nanalik maging mayap ban mikabos kapag subukan pa'y sirado maging matatag kami susubsub kailangang ipipakit inging kaya pantando misyong sanang subsub kinagyo ng Jesus mi paldan at kumayap sumuyong lubos kinagyo ng Jesus nanalig kamot maging mayap ban mikabos napasyag taing lugod yang pangsang alam patlod landis na ningagod yang pat